mo po. Ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan ay God is able to merge you. God is able to merge you. O yan po, pakilagay yan. Ang atin pong binasa ay 1 Corinthians chapter 12. After ng ituwid at itama ang maraming asal from chapter 1 to 11, mga maling asal. Maling asal ho sa iglesia yung kanya-kanya. Itinuwid yun ni Pablo. Maling asal po yung immorality. Itinuwid din niya ni Pablo. Yung stepmother ay nagkaroon ng relasyon yung anak niya. So, mali din pong asal yung hindi paggalang sa banal na hapunan. Ngayon naman, ang gustong ipakita ni Apostol Pablo ay yung spiritual gift. Pero hindi po yan ang ating tatahakin mismo. Ang ating tatahakin ay yung medyo siguro sa point niyan, kasi ang konteksto talaga ng 1 Corinthians 11, ang talakayan diyan ay binigyan ang Kristiyano ng kakayahan sa loob ng iglesia para gamitin si kauunlad ng kanyang gawain. Ngayon, siyempre kasama yon. Pero ang ating pag-uusapan ay ito. Nandiyan na ba kayo? God is able to merge you. Ang ibig sabihin yan, kaya ng Diyos na ikaw ay isama. No? Ang salitang merge. Ibig sabihin to combine. To combine. To unite. To blend or join together into one. Kumbaga sa 3-in-1 na kape, may gatas, may kape, may asukal, na blend para sa inyo'y masarap na kape. Ako hindi na humahilig sa 3-in-1. Bakit? Isang gabi rin akong hindi makatulog. Pag sinabi pong merge, ikaw ay ikino-combine, ikaw ay iniiisa, ikaw ay inihahalo, ikaw ay sinasama para maging isa. So, kayang-kaya ka ng Diyos ihalo. Kayang-kaya ka ng Diyos isama. So, God is able to merge you. So, ikaw na nakikinig, ikaw yung kausap ko, wag yung kadais mo. Tingnan mo nga sarili mo. Amen? So, ikaw yung kausap. Is God able to merge you? Ngayon, mga kapatid, saan ba tayo may merge? Saan ba tayo may merge? Sa verse 12, tingnan po, verse 12 and 27, tingnan po ang verse 12 and 27. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, take note the word katawan. Bagaman marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sa isang talata, 3 beses nabanggit ang katawan. Ang katawan niya tinutukoy ay iglesia. Amen? So, ibig sabihin, saan ba tayo may merge? Saan ba kaya ng Diyos na ikaw ay isama? Sa kanyang katawan. Ang katawan ng tinutukoy diyan ay hindi gusali. Ang tinutukoy po diyan ay mga iglesia na binubuo ng mga taong binigyan ng spiritual gift. Binigyan ng kanya-kanyang kakayanan. Halimbawa, sa inyong sangkap, sa inyong katawan, may iba-ibang sangkap at ang bawat sangkap may kanya-kanyang kaya. Diga? Anong kaya ng mata? Makakita. Ano ang kaya ng tainga? Makarinig. Ano ang kaya ng ilong? Makaamoy. Ano ang kaya ng kamay? Humawak. Lahat ng bumubuo ng katawan ng Panginoon ay may kaya. Amen? Okay. Pero hindi yan ang ating tatalakayin. Sa verse 27, ang ating focus, mga kapatid, kaya ka na ng Diyos isama. Kasi mahirap pong maging katulong na agad kung hindi ka pa kasama. Kaya nakakalungkot naman yung sinasabi mong kasama ka na, bakit hindi ka pa katulong? Hey, are you with me? Huwag niyo muna akong pungayan agad.
Amen? Marami pa tayong pag-aaralang maganda para pumungay na agad. Amen. Amen. Ang ating tukmo, ang ating focus ay hindi yung ma-determine kung ano yung kakayahan mo, etc., para makatulong. Ang ating focus, sana makasama ka sa gustong pagsamahan ng Panginoon. Bago ka niya kagamitin, isasama ka muna niya. Kaya kung kasama ka na, dapat nagpapagamit ka na. Are you with me? Kayo nga ang katawan ni Kristo. Kasama ba kayo sa kayo? Kasama ba kayo sa kayo? Mahalaga po yan. Yang katawan niyan ay binubuo ng kayo na iba't ibang sangkap. At bawat sangkap may kakanyang kakayahan. Kaya kung kasama ka sa kayo, may kaya ka. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kung inilagay ka na ng Diyos, mayroong kakayahang ibinigay ang Diyos sa iyo. At iba-iba. At bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. So saan idinadagdag? Maliwanag po. Sa katawan. Kaya doon sa Acts chapter 2 verse 47, sige po, tiyagain po natin ng konti, part of my introduction. Na nangagpupuri sa Diyos, yung inawit, no? At nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon. Yung sa kanila, sa English yan ay church. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So ibig sabihin mga kapatid, saan ang Diyos ay able to merge you sa church. No? Pero ang able, ang idinaragdag ng Panginoon, araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Hindi ka pwedeng maging isama sa church hanggat hindi ka ligtas. At kung ikaw ay ligtas na at kasama sa church, diyan ka magpagamit. Kaya ba natutuwang kayo may tainga? Nagagamit niyo ba yung taingang yan? Membro ka ba ng church? Nagagamit ka ba? Okay. Ito pa So, saan ba tayo ni-merge? Nasagot natin sa church. Saan at hanggang kailan ang pagka-merge sa iyo? Yung pagkasama sa iyo, pagka-unite sa iyo, saan at hanggang kailan? Ibig sabihin hanggang kailan na ikaw ay kaisa? Ayun naiintindihan niyo ba yung tanong? Saan at hanggang kailan? Yes. Saan at hanggang kailan ang pagkakaisang ito? Saan? Verse 2. Nalalaman ninyo nang kayo mga hintil pa ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Sa alinmang paraang pagkahati sa inyo. Mga kapatid, saan tayo dadagdag? Sa church. Hanggang saan? Saan tayo kaisa? Saan tayo kaisa? At gano'ng katagal yung pagkakaisang yan? Yamang sa church yan, idinagdag ka. Saan at hanggang kailan? Ayun nga mga kapag ikaw ay dinagdag ng Panginoon, magpakailanmang nagkakaisa sa pag-alis sa mga maling Diyos. Amen. Kapag ikaw ay dinagdag na sa katawan ni Kristo, yan ay wala ng alisan. Payag ba kayo inyong mata na alis? Payag ba kayo inyong tainga na alis? So kung saan, pagka dinagdag na, wala nang alisan. Ang aalisan mo, yung maling Diyos. Naalalaman ninyo nang kayo mga hintil pa, iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan, sa alinmang paraang pagkakahati sa inyo. Paano ako nadala sa Diyos-Diyosan? Bakit? Ay namulat na ako dyan Pero salamat, kapag ikaw ay dinagdag, God is able to merge you sa kanyang katawan at yun po ay magpakailanmang nagkakaisa sa pag-alis sa mga maling Diyos. Mga kapatid, kung talaga ikaw ay dinagdag sa katawan ni Kristo, kaisa kang umaalis sa mali. Naintindihan niyo ba yun?
Hindi lang yan. Sa verse 3, kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino man nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kapag may Espiritu ka ng Diyos, katulad natin pinag-aralan kanina umaga, ay nagsasabi, si Jesus ay tinakwil. At wala sino man ay makapagsasabi si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Okay, saan at hanggang kailan ang pagkakaisang ito? Una, magpakailanmang nagkakaisa sa pag-alis sa mga maling Diyos. Madalwa, magpakailanmang nagkakaisa sa di paghamak kay Kristo at siya lang ang katanggap-tanggap na handog sa Diyos para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, hanggang kailan ang pagkakaisang ito? Saan pala? Saan at hanggang kailan? Dapat magpakailanmang nagkakaisa sa di paghamak kay Kristo. Amen? Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino man nagsasalita sa magitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay tinakwil. Kapag ikaw ay idinagdag ng Diyos, magpakailanmang si Jesus ay mahalaga na sa iyo. Amen. Amen. Kaya ba yung naniniwalang mahalaga si Jesus? Ha? Sabagay, madali namang umamen eh. Always work speak louder than our amen. Your giving will speak louder than your amen. Your church attendance will speak louder than your amen. Your Bible reading will always speak louder than your amen. Kahit may kayo amen ng amen, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, sa totoo lang, hindi ka naman nagbibigay, hindi ka naman nananalangin, hindi ka naman nag-aakay ng kahalawa. Naku, wala yan. Wala yan. Pero kahit di ka na-imik, pero hindi natin sinasabing masama umimik. Maganda nga yan. Una, nakakatulong yan sa akin. Ano? Pag ikina-amen, ibig sabihin, gising ka pa. Pag ikaw na-amen, ibig sabihin, nakaka-relate ka sa iyong pinapakinggan. Pantatlo nakakatulong, lalo't pag malakas ang amen, yung patumba mo ng kadaes, natutulungan din. Amen. Laksi. Pag nilingon mo yung kadaes mo, kailangan mo talagang, baka gusto mo, bigyan ka pa ng lapel. Para maganda-ganda yung amen. Are you with me? Alam mo, pantatlo, ito yung introduction lang. Sarap po kasi magbasa ng Bible. Ito pa, sabi, magpakailanmang ligtas at sangkap ng iisang katawan. Ang sabi po ng verse 12, 13, and 27, saan at ganong katagal ang pag-merge ng Diyos sa atin. Diyos ba na-emerge ka na? Na-blend ka na ba ng Panginoon? Na-unite ka na ba ng Panginoon? May mga bago tayong baptize dito, purihin ang Panginoon. Taas nga ang kamay ng mga bagong baptize natin. Pakitayo ng mga bagong baptize natin. Tayo. Yan. Praise the Lord. Palakpakan natin. Sige, upo na. Yun pong mga tinuturuan pa sa baptism. Bakit tayo din? Yung tinuturuan pa lang sa baptism. Wow! Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin. Pwede na umupo. Alam mo, bakit matutuloy siya? God is able. God is able to merge you. Okay. Ngayon, gaano katagal? Sana hindi good for 1 month. Alam niyo po, kapag ikaw ay isinangkap, hindi for 1 month yan. Nung sangkapan si Kuya Boy ng katawan, payag ka bang for 1 month yan? Yung braso? Ay, ang ilong ko kahit garni, ayoko na ito for 1 month. Lifetime to. Kaya mga kapatid, kung ikaw talaga ay i-merge, i-join, i-unite, ay tuloy. Amen. Amen. At saka lang mga kapatid, hindi lang tutuloy. Ito pa, magpakailanman nagkakaisa sa pagpapagamit sa kalawalhatian ng Diyos. Tingnan pa ang verse 7. Verse 7. Kaya mga instrumentalist natin, sana magpagamit kayo lagi.
Amen? Yung choir natin na ipaglalaban nyo ang inyong commitment sa choir. Napakapalad ninyo yung mga dati. Wala naman 3 months. Naobserbahan ka, andyan ka na. Tapos hindi may treasure yan. Treasure mo yan. Biyayang ikinaglilingkod sa Diyos. Sana hindi ka lang napatagdag dyan for 1 month. Yan nasa ating sound system ministry. Magpagamit kayo. Nasa Answers Ministry, Pastor Carrier Ministry. Ba't ako natutuyo ang labi? Any kinds of ministries. I-merge ka ng Diyos dyan. Hindi pansamantala. Pangsamantagal. Naalala ko lagi yung preaching ni Brother Burigas dyan simple lang mag-preach yan, pero hindi mo nakakalimutan. Nag-preach siya tungkol sa servant leader. Nag-preach siya doon sa member. Sa ministry yata yan. Paano mo magagampanan ang ministry kung lagi kang wala? Tama nga naman. Paano kang gagawa? Nawala ka nga. Nakakagalaw ba ang kamay na putol? Pag-asa putol, pwede. Amen? Dapat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Mga kapatid, idinagdag ka sa church. Is God able? Is God able? Hindi yan ang aking tutukmuin, pero part of my introduction, idinagdag ka ng Diyos para pakinabangan naman. Amen? Nakikinabang ba kayo sa inyong mata? Nakikinabang ba kayo sa inyong paa? Nakikinabang ba kayo sa lahat ng sangkap ng inyong katawan? Kung ikaw ay idinagdag ng Diyos sa katawan, napapakinabangan ka ba? Are you with me? Dapat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. So, may purpose ang Diyos. Bakit nandito ka? Bakit kanya idinagdag dito? Para pakinabangan. Hindi sana para pabigat. Hindi sana para isipin. Hindi sana para maging kalungkutan ng kalahatan. Kasi ang layunin, why God merged you upang pakinabangan naman. Are you with me? Yung malang kayo nakikinig ng maayos, napapakinabangan na kayo. Amen? Hindi yung papatay na agad kayo. Ngayon, ang focus ko po ay ito. God is able to merge you. Ito ang aking focus. Bagaman yan ay kasama sa introduction. So, ang konteksto ay about spiritual gifts, pero ang bibigyan natin ng pansin ay ang pagsasama ng Diyos o kayang-kaya kang isama ng Diyos. Kayo ba'y masaya sa mga naisama na? Kayo ba'y masaya mga naisama na? Ngayon, paano niya i-merge tayo? Paano? Kaya ka ng Diyos idagdag, pero ano yung gagawin niya para ikaw ay maidagdag? Una, through salvation. Ulitin ko ha. Ang membership natin sa church ay pag ikaw ay nabautismuhan.
Pero sad to see and sad to say, sana hindi tayo kabilang doon. Possible may mga nababautismuhan sa listahan lang naparagdag. Pero hindi talaga sa katawan. Natindihan niyo ba yan? Basahin ulit natin ang verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3 and 13. Ngayong tungkol sa mga kaloob ayon sa Espiritu, pag sinabing spiritual gift, that is divine enablement for to use for the edification of the body. Binigyan tayo ng espiritual na kakayahan para magamit sa ikatitibay ng katawan. Yan po ang spiritual gift. Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Pero bago mangyari ang spiritual gift, ay mga kapatid, kapag talagang ikaw ay idinagdag ng Diyos, kaakibat na yon na ikaw ay binigyan talaga ng function. Kaya dapat ang lahat ng ligtas may ministry. Lahat ng membro ng iglesia ng Panginoon may ministry. May ginagalawan. Bakit? Lahat ng sangkap ng katawan natin, ultimong balahibo sa ilong, may purpose yan. Amen? Pati yung appendix nyo, may purpose yan. Pati yung inyong bato, may purpose yan. Maging yung abdo, may purpose yan. Yung inyong buto, may purpose yan. Yung balat, may purpose yan. Yung balahibo, may purpose yan. Walang sangkap ng katawan na nagkataon lang. May layunin yan. Para gamitin. Kaya mga kapatid, kung talagang membro ka ng katawan, inilagay ka dyan para magamit. Pero hindi yan magiging totoo na maging sangkap ka ng katawan. Kasi hindi ka karak-karakang uunahin agad ng Diyos, kayo naging sangkap. Ating alamin mo na, paano ka maging sangkap? Balikan natin, verse 2. Naalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, alam mo ang mga hintil? Pag pinag-aralan niyo po ang Efeso, sila'y walang pag-asa, hiwalay sa bayan ng Diyos, hiwalay sa pangako, walang Diyos, makasalanang hintil. Ang hintil po'y paglalarawan ng mga hindi palangit. Are you with me? Ang hintil po ay paglalarawan ng mga taong hindi tiyak palangit, walang Diyos, hindi kabilang sa katawan, unsaved. Pag sinabing hintil, unsaved, sila'y alipin ng mundo, alipin ng laman, alipin ng dyablo. Hindi sila nakaayon sa Diyos, kaaway ng Diyos, hindi pupunta sa Diyos. Yan ang hintil. Ang hirap na ikaw hintil, ilalagay ka sa katawan. Mahirap yan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nga nakakasiwa eh. Isang diabetic. Nakakatulong naman. Pinutulan ng paa. At least pinalta ng bakal. Nakita na ba kayong paang naputol, pinalta ng bakal? At least nakakatulong din makatuon. Pero iba talaga yung lehitimong paa. Kaya ang hirap na iduduktong ka sa katawan. Ikaw pala na may hintil. Amen! Hindi mapapakinabangan ng Diyos na isang kap sa katawan yung bakal. If you're not yet saved, kahit mamabaptize ka, kaya nga ang ating intro, saan at hanggang kailan ka kabilang? Are you with me? Naintindihan niyo ba? Parang kayo ay parang may transparent, may parang mas malalim na binubulay. Naalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, ibig sabihin, ipinababatid ni Apostol Pablo nang kayo mga taga-Korinto, mga unsaved pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Kayo mga nasamba sa Diyos-Diyosan, unsaved yan.
Kayong mga nasamba sa ribulto. Hindi malaman. Yan daw si Kristo. Bagay iba-ibang anyo. May mistiso, may itim, may kulot, may tuwid. Alam mo, yan palang mananamba sa Diyos-Diyosan. Yan ay mga hintil. Mga walang Diyos. Makasalanan. Hindi palangit. At yan ang buhay dati ng mga taga-Korinto. Sa alinmang pagkahatid sa inyo, anumang paraan. Kaya ako'y mananamba ng Diyos-Diyosan noon kasi nagising na akong ganyan ang mga magulang ko. Ang tatay ko nga magaling yan sa dasal. Ngayon, meron daw kasal sa mga magnanakaw. Sino ang mga nagnakaw ng mga pera, saan dinala? Tugon, hatiran nyo kami. Hatiran nyo kami. Sari-sari mga kalukuhan ang mga dinadasal ngayon Napapanood nyo rin ba yun? Hatiran nyo kami. Yan naman sa maglalasing. Paano ang gusto mo sumaya sa araw, ng araw-araw? Tagayan nyo kami. Tagayan nyo kami. Alam mo, may mga dasal na ganyan. Bakit tayo iminulat sa mga dasal na nagdadasal sa Diyos-Diyosan? Anong paraan ng pagkadala sa inyo? Dinala yan ng Kastila. At tayo ipinamulat na dyan. Tapos sasabihin nila may freedom of will. Nasaan ang freedom of will mo? Bininyagan ka pang walang kang namumutak-takan. At ay nagising na sa pagpapamulat ng ganyan. Pero ngayon may turo sa akin yan. Ngayon may turo sa akin yan. Hindi ako papayag. Tama. Naalalaman ninyo nang kayo mga hintil pa, ay iniligaw kayo. Mga kapatid, yung hintil ligaw. Ngayon, paano kayo dadagdag ng Diyos? Is God able to merge you? Dapat umalis ka muna dyan sa pagiging hintil. Dapat hindi ka naman nanamba ng Diyos-Diyosan. Kaya yung mga babautismuhan na, meron kayong dadatngan, meron kayong aalisin. Hindi pwedeng pagsabayin ang tama at mali. Kung magkasabay yan, ay di hilaw ka. Hindi kayong kanin, may bahaging malambot, may bahaging matigas. Ang tawag doon ay ayog. Ngayon, kung ikay mababautismuhan, pero ikay nananamba pa rin sa Diyos-Diyosan, hindi mo pa rin tiyak na ikay palangit, ayog ka. Verse 3. Kaya't pinatatalastas ko sa inyo na walang sino man nagsasalita sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Kapag may Espiritu ka ng Diyos, ay hindi magsasabi, si Jesus ay tinakwil. Ano ba konteksto ng itinakwil? Kasi may mga handog sa Diyos. Mga paglilingkod sa Diyos. Sa paraang kaligtasan, si Jesus yung handog, nag-aalis ng kasalanan. Pero si Kristo hindi itinakwil. Siya talaga yung handog para sa kaligtasan. Pero meron ting pagkahandog na pagsamba sa Diyos. Yung Matthew 7:23, hindi tinanggap ng Diyos. Dahil may connection kay Kristo. Ngayon, mga batid, bago ka idagdag, dapat may Espiritu ng Diyos. Says, na yung Espiritu ng Diyos, kailanman hindi mo kayang maliitin si Jesus. Kapag may Espiritu ka ng Diyos, si Kristo hindi hamak. Kaya ang hirap na nabaptize ka, boring ka kay Jesus. Hindi. Alam niyo, ang knowledge kay Jesus, more than intellectual knowledge. That is relationship. Mahirap may relasyon ka sa katawan, wala ka naman relasyon pa sa ulo. Paano magiging tama ang iyong relasyon sa katawan kung wala ka pa sa ulo? Mahirap naman yung isang ulo, dalawang katawan. Pwede pang magsanga ang bigote. Pero yung isang ulo, dalawang katawan, abnormal yung. Amen? Ang tanong, are you saved? Mga nabautismuhan, are you saved? Are you bound to heaven when you die? Alam niyo kung bakit idadagdag ka ng Diyos? Kasi, hindi ka na hintil.
Di ka na makasalanang hintil na walang Diyos, walang pag-asa, na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Manapas, magitan ng banal na Espiritu, si Jesus ngayon ay hindi mo itinatakwil. Then, pagdating ng verse 13, andiyan po ba kayo? Verse 13. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Iba pa yung water baptism. Ano ba ang water baptism? Yan po ay pahimakas. Public declaration, public identification that you are in Christ. Ano ang nangyari kay Kristo? Siya'y namatay. Siya'y inilibing. 3 araw nagbango maguli. Ibig sabihin, ikaw ay mananampalataya ni Jesus sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ikaw ay inilubog sa tubig inilubog sa tubig. Larawan na ikaw ay inilibing kalakip ni Jesus. Ano? Dapat 3 araw din, ano? 3 araw din inilibing. Ay, sirena na yan, pag-ahon. Nung bumangon, yan ay pahimakas na ikaw ay kasamang nalibing, namatay, inilibing, at agbangang maguli. Yan po ay pinakikita doon. Pero naging mabisa yon una dahil una kang nabautismuhan ng banal na Espiritu. Ako iniwala, isa sa pakahulugan ng baptism of the Holy Spirit, yan ay yung regeneration. Yun talagang ikaw ay nagkaroon ng spiritual na buhay, kaya ka nanampalataya kay Jesus bilang iyong tagapagligtas kasi the Holy Spirit first ang involved sa iyong buhay. Hindi mo kayang yakapin si Jesus kung walang Holy Spirit. Hindi mo rin naman kayang itakwil si Jesus kung meron kang Holy Spirit. Laging, alam niyo ba, ang gawain ng kaligtasan ay hindi lang gawain ni Kristo. Si Kristo ang gumawa ng katubusan. Pero ang Holy Spirit ang gumawa na maunawaan yung ginawa ni Kristo. Marami ang ginawa ni Kristo, kamangmangan pa rin hanggang ngayon. Bakit? Hindi pa pinapaunawa ng Holy Spirit. Are you with me? So mga kapatid, ang ating mabilis lang, ating short, ang ating concise sa pangungusap, God is able to merge you. Pero paano? Paano kanya idinagdag? Hindi lang sa bautismo, kundi salvation muna. Ben. Kasi mga kapatid, ang spiritual gift, automatic yan sa may Holy Spirit. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos, ako'y ligtas. Way back 1986 hanggang ngayon, kung ako'y hindi kilos ng Diyos, matagal na tayong di nagpapangita. Mahirap magpatuloy na hindi sa Diyos. Mahirap yan. Ha? Yung masaya ka lang dahil may fellowship, masaya ka lang dahil may gani-garne, pero hindi talaga ang Diyos ang author, madaling mawala. Ay, ito pa, tayo ko. Ha? Paano ko tatagal? Ako na may pagkatao. Yung nang nahihiya din naman ako, ayaw ko naman ako ng utos ng utos. Ayaw ko naman, hindi naman ako masaya, ako'y binubuhat lagi. Ha? Lalo pat ako'y bubuhatin mo sa madla, maraming tao, hindi ako masaya dyan. Tapos ilalagay pa ako sa unahan, hindi ako makasaya dyan. Alam mo kung hindi talaga iniligtas ng Diyos, wala na. Are you with me? I believe in perseverance of the saints. Kaya katatagal, hawa ka ng Ama, hawa ka ng Anak, at may tatak ka ng Banal na Espiritu. Kaya hanggang saan ka kaanib? Hanggang kailan ka? Mahirap asahan ang unsaved. Ha? Kaya ang mga maraming mga nakikinig ng salita ng Diyos, come and go. Hindi man nawiwili yan hanggat walang Holy Spirit. Hindi mawiwili ang sino mang nakikinig na walang Holy Spirit. Inip na yan. Ha? Ano katagal mo na pangaral dito? Inip na yan. Bakit?
Walang buhay si Jesus hanggat wala kang Holy Spirit. Yung ang preaching din yung matagalan, yung pa kayang araw-araw, maglilingkod, sasama sa ganun. Hindi. Kaya biyayang ikinakakatagal. Maraming problema ang buhay Kristiyano. Maraming pag-angat, maraming pagbagsak, maraming problema pang physical, maraming problema pang emotional, maraming problema pang intellectual, maraming problema pang spiritual. Ang daming problema. Kung wala ang Diyos sa iyo, matagal na tayong wala. Nakakatulong talaga yung sigaw yung iba. Ang tagal mong inantay ng linggo, tutulugan mo lang. Amen. Ang tagal ng isang araw ng linggo, tapos tutulugan mo lang. Anong alaman mo? Amen. Then number two, not only through salvation, bahala na kayo. At least pinapahalata ko sa inyo, hindi ko iteknopya sa GPT. Kaya pag nakita mo mali ang grammar, halatang hindi GPT yan. Pero kinukuhanan ko ng reference ang GPT. Pero hindi ako nag-aasa dyan sa pag-aaral. Binabasa ko talaga ang Bible. Kaya pa mali-mali ang grammar. Kaya lang namang mukhang hinyo, hindi mo man alam. Tama ba? Magaling yung pakatotoo na lang sa inyo. Tama ba? Talagang na ako nakakakita pag pinapatas ko, talagang, ang galing nito, daigo ko can you give a good outline of garni? Abay, patas nga kaso lang nga ang budi. Saka hindi ko alam paano i-drive yun kasi siya nag-aral noon, hindi ako. Kaya mga preacher, reference lang ang GPT. Pero wag mong hayaang yan ang nag-outline sa'yo. Kayo din mga teachers, Sunday school teachers. Mga nagtuturo sa bata, very foundational yan. Dapat alam ng teacher ang kanyang tinuturo. Amen. Abay, mahirap yan. Ang galing-galing, kaso lang kopya. Di bali ng pamaling-mali ang patas. Tama, si Eric, pag nagpipreach, okay, at least kanya yun. Hindi kinupya. Amen. Pero hindi ako extreme dyan. Pwede mong gawing reference. Kaya kayong mga Kristiyano, halos nakasupalpal na lahat sa atin para hindi tayo matuto. Kaya nga ako'y nagtataka sa Kristiyano ngayon. Kristiyano kaya yun? Mga kapatid, walang baby na ayaw sa gatas. Tama? Gaya ng mga bagong anak na sanggol. Nasain ninyo ang gatas na walang daya. Ito ang normal. Walang baby na ayaw ng gatas. But Kristiyano ka, ayaw mo ng Bible. Alam niyo po yung sinabihan sa Matthew 7:21? Hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon ay papasok sa area ng langit. Hindi kanya sinabihan dyan yung mga tiyesta. Hindi sinabihan niyan ay mga Muslim. Ang sinabihan niya, yung kayang mangaral. Kami nagsipanghula sa iyong pangalan. They know also how to preach. And they even able to cast out demons. At marami silang ginagawa sa pangalan ni Jesus. Pero nasabi ng Panginoon Jesus, lumayo kayo sa akin. Amen. Kumusta ang Bible sa iyong buhay? Sagutin mo ito nang ikaw lang sasagot. Nagbabasa ka ba talaga? Matakot ka kung hindi. Dahil hindi nagagaya ang pagiging Kristiyano. Hindi yan nagagaya. Si Jimuel, hindi automatic Christian yun. Dahil anak ng pastor. Hindi.
Meron siyang kanyang buhay. Ito ang aking tanong. Kumusta ang Bible? Nagbabasa ba kayo? Alam mo, ang panalangin ni Pablo, hindi lang, sabi, na kayo ay lumago sa karunungan ng pagkaunawa. Not just knowledge, but with wisdom. Ibig sabihin, pwede namang nabasa natin. Pero ang tanong, nakaintindihan ba natin? Ang mahalaga tayo lumalago sa pagkaintindi. Kamusta ang Bible? Merit, kamusta ang Bible? Nagbabasa ba, Merit? Nagbubulay ba kayo ng Bible? Nabe-bless ba kayo sa Bible? Nais ko rin kayong tanungin, kayong mga nagtatrabaho, mas kailangan ninyong lalong nagbabasa ng Bible. Kaya malakas ang paglayo sa Panginoon dahil ng materialism. Plenty of verses in the Bible that I can prove to you. Why? Maraming lukewarm. Maraming backslider. Dahil sa pagkukumahog ng mga bagay ng mundong ito. Pero walang mali doon. Ang sabi ng Bible, ang ayaw gumawa, huwag kumain. Ayaw ng Diyos ang tamad. Pero kung masipag ka sa lupa, sana masipag ka rin sa espiritual. Maniwala kayo. Maraming Kristiyano ngayon ang malamig pa sa ilong ng pusa dahil wala ng panahon sa Biblia. Minsan, makakatwiran pa natin, yung maraming trabaho, ay kumusta ka namang wala ka namang ginagawa. Merit, nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Pag binabasa mo ba, nabe-bless ka pa. Tapos sa nasugagaan mo yung Malakay 3 verse 10. Bigyan na may sinulat pa. Amen? Ayaw kay bless pa rin sa Word of God. At sa totoo na, ito ang nararanasan ko. Pag matagal ka pala nagbabasa ng Bible sa palinaw, sa pasarap. Kaya mga ina, mga ama, Happy Father's Day pala. Sa mga ama, Happy Father's Day. Brother Jay, happy... Okay. Brother Luigi, Happy Father's Day. Mga ama, please don't neglect Bible reading. Lalo kayong mga nagtatrabaho. Naku, alam mo, panalangin ko sa inyo, araw-araw, God knows how I pray for you every day. Hindi ko na pinagpipray yung inyong giving. Bakit? Madali na yung pag-revive ka. Ang pinagpipray ko lagi, Lord, sana kusa nilang gawing laging nagbabasa. Kusa nilang gawin laging nananalangin. Kusa nilang gawin laging may communication sa church. Isang araw, kausap ko si Brother Ramil. Talagang buhalhal pa rin si Brother Ramil. Walang kakupas-kupas. At nagsusumbong sa akin, Pastor, talagang mahal na mahal ng Diyos ang Israel akalain mo kami nababag. Meron ditong nagpaputok ng missile, yung pala yung mas malaki pa sa kotse. Yung mga bomba. Ay, madaplisan pa ni Kalwa pa hindi malimot. Pero siya, karaniwan na yun, yung pumapatak na mga bomba, karaniwan na ito, Pastor, sa Israel. Tapos, ang malupit nito, Pastor, subukan mo kayong pumasyal din Ang mira, para may napadalawang isip Una, pamasahe. Pandalwa, ikaw na nagsabi, kutsi ko, malaki pa sa kutsi yung bala. Ay madaplisan lang ako sa ilong Katalo na. Di ka? Ay buhalhal pa rin si Brother Ramili. Masayahin talaga yung tao yan. Alam kung bakit masayahin? Wini-witness niya ang mga Israelites. Ano ba ang susi talaga masayang buhay? Involved sa pangangaral. Pag-share of the Word of God. Napapadibati pa nga daw siya sa mga Israelites. Akala mo Israelites atheist? At siya nagsasabi sa akin na hanggang ngayon ang mga Hudyo ay galit na galit kay Kristo. Akala mo, bayan ng Diyos, galit kay Kristo.
Pero siya'y masaya, buhalal ang buhalal. Nagkukwento, kung hindi ko nga awatin, Brad, ako'y may gagawin pa. Amen? Si Tatay Don Walhati, masaya din yan sa Amerika naman, naikinig. At yan ay pagka hindi mo inawat din, ay talagang abuti kayo ng madaling araw. Pero ang punto, alam mo si Tatay Don Walhati, pinakikita na yung kanyang video, involved siya sa preaching. So, soul winning. Siya ay 86 years old na. At ang sabi niya, wala na akong ibang inihiling pastor, kundi ako'y gamitin ng Panginoon. Isa siya sa nagbibigay ng bigas sa atin, buwan-buwan. Si Brother Ramil nagbibigay din ng bigas, buwan-buwan. Kaya naman, ang binibigay sa akin, tulog pag nangangaral. Bigas ang inyong ibigay, wag tulog. Masama ba ang sound? Masama ba ang sound? Di ka, ang ganda, di ka? Siguro ito yung music to your ears. Amen? Verse 12 and 13. Not only through salvation, but also through sample. Yan, ito na sinasabi ko sa inyo, yung grammar na kayo na ang bahala. Picture of all saved. Through sample, picture of all saved. Ano yung paraan ng Diyos para ikaw ay emerge? Una, dapat ligtas ka. Yan, gusto ko ipakita sa iyo yung picture na binigay ng lahat ng saved. Ibig sabihin, kung katalagang ikaw ay naisama dyan, save ka na, kaya ka naisama doon sa picture. Ano ba picture? Tingnan niyo po, verse 12 and 13. Verse 12 and 13. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa. Di ba nga? Di ko kaya kilala. Utay, ano nga pangalan mo? Laksa mo, Utay. King Joachim. King Joachim. Joem. King Joem. King Joem. King Joem. Pogi. Ito'y apo na Inay Unyang. Tama? Inay Unyang. Alam mo, for your information, siya'y dumalaw minsan dito. Kasi gusto pa niya mag-abogado. At qualified siya. Bakit? Nung siya'y pumunta dito, dumating ng alas 8, umalis na mag-alas 5, siya ang bangka. At kung isinulat ko yun, volume yun. Talaga matalino, may mga tao hindi talaga maubusan ng sasabihin. Matalino ang iyong lola. Ngayon, King Joem. Ilan ang katawan mo? Marami kang katawan. Isa lang. Isa lang. Tama? Pero ano sabi? Merong maraming mga sangkap. I believe in universal church. Ayaw ng iba dyan. Tayo ay isa lang sa galamay. Are you with me? But among point, mga kapatid, ano yung picture, yung sample picture? God is able to merge you. Bakit ko sinabi ito? Through sample picture of all saved. Hindi pwede kasing di makaisa kapag talagang nakakabit. Pag talagang nakakabit ka na, kaisa ka na. At alam parang makikita mo, na ikaw ay kaisa? Kasi hindi mo pwedeng patunayan na ikaw ay kaisa, na hindi ka kaisa. Hindi pwedeng di makiisa kapag talagang kaisa. Sa Panginoong Hesus bilang kaisa niya. So paano kanya i-merge? Paano ka i-merge? Una, dapat naligtas ka. Pandalwa, merong sample na ipinakita ang Panginoon na hindi maaring hindi ka kaisa pag kaisa ka talaga. King Joem, kaaway ba ng katawan mo ang iyong braso? O kaisa? Alam mo, kaya ka ng Diyos maging kaisa pag kaisa ka.
Naintindihan niyo ba yon? Lahat ng membro, kayo ba'y ligtas? Is God able to save? Is God able to merge you? Na-merge ka na ba? So, dinagdag ka through salvation, then through sample of picture of all saved. And, yan, of all saved. So, kaya ka ng Diyos i-join sa body. Bakit? Mayroong paglalarawan sa katawan na iba't ibang sangkap. Yan po'y sadyang isa. Kaya wag mong sasabihin, alam ko na may ako'y ligtas lang at ako'y membro lang, ako'y hamak na wala namang kalam-alam. Ikaw hamak, pero ang Diyos hindi. Ang Diyos wala kang alam, pero ang Diyos marunong. Ang Diyos ikaw pwedeng walang kaya, pero yung nagdagdag sa iyo, meron. Amen? Kaya wag mo sasabihin, sila na lang. Baka naman kaya sinasabing sila na lang, hindi ka talaga kaisa. Naintindihan ba, Kuya Boy? God is able to merge you by the means of salvation, then yung sample given. Tingnan po sabi ng verse 12. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagaman marami, ay isang katawan, gayon din naman, si Kristo. Then pagdating ng verse 13, sapagkat sa isang espiritu, binabautismohan tayong lahat. So, tayo naging sangkap ng katawan, not only by water baptism, but by Holy Spirit baptism. So, lahat tayo dinagdag. Maging tayo Hudyo, Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Hudyo ka man o hintil, ang totoo niyan, tayo ay inilarawang iisang katawan na iba't ibang sangkap. Kaya, huwag mong sabing ligtas ka lang. Kasali ka rin. Huwag kang manood ng iba'y nagbibigay. Magbigay ka rin. Huwag kang manood ng iba'y namimigay ng polyeto. Bakit? Sangkap ka rin. Huwag kang manood ng iba'y nagpipray. Mag-pray ka rin. Bakit? Sangkap ka rin. Yung iba nakikinig ng gising. Yamang sangkap ka rin, makinig ka rin ng gising. Bakit? Sangkap ka rin. Hindi pwede ang iba kaisa. Ay kung kaisa ka, kaisa ka. Naintindihan mo ba yan? Kung naisama ka, kasama ka. Kung kaisa ka, kaisa ka. Tingnan niyo po sa Colossus 1:18. Colossus 1:18. At siya ang ulo ng katawan. Sino ba ang katawan? Binubuo ng lahat ng ligtas. Kayo ba'y ligtas? Sino ang ulo mo? Si Jesus. Sa mga bagay ng iglesia na siyang pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So, ang bulay, idinagdag ka, sino nagdagdag? Ang Diyos. Anong klaseng larawan ang pagkadagdag sa iyo? Kasama ka sa katawan na binubuo ng sangkap at si Kristo ang ulo. Tama. Kaya wag mong sabihin, sila na lang. Kayo na lang ang may reward. Baka hindi ka nga sangkap. Amen. Sa aming mga bisita, ang tunay na iglesia, binubuo ng mga ligtas. Hindi building. Ligtas. Ano yung ligtas? Napatawad, tinirhan ng Holy Spirit, pag namatay ay palangit, nabago ang buhay, walang inaasahan kundi si Jesus, natutuwa salita ng Diyos, nauuwaw salita ng Diyos, naaalarma pagka nagkakasala, yun ang mga ligtas. At ang larawang ibinigay sa kanila ay katawan na may mga sangkap at kaugnay sa ulo. Kaya walang kaugnay na hindi able. Maintindihan mo ba yan?
ang aking paa, laging ginagalaw ni Pastor Hernandez, mahal ang pantalon, paputol mo na. No, ikaw na bili ng pantalon, hindi naman na ilalakad, putulin mo na. Kung kayong alone po, pahig ba kayo ang inyong paa kahit di na ilalakad, putulin? May saysay yan, kahit hindi na ilalakad. Kaya sabi nga dito din ang talata, huwag mong sasabihin ako hindi mata, ay walang saysay dahil hindi ka mata. Lahat ng sangkap mahalaga. Tama? Kung hindi ka man ilong, bakit mahirap naman kung ang katawan puro ilong? Ano kaya itsura ng katawan na puro ilong? Ano kaya itsura naman ng katawan na puro mata? May iba't ibang sangkap. Yan ang picture. Kaya kaya kanyang pagalawin. Kasi ang picture ng pagkadagdag sa iyo, matapos ka mailigtas, ay katawan at ulo. Kaya huwag mong sabihin, hindi ko kaya. Hindi maaari. Hindi. Every time na ako'y aanyayahan sa preach, magpipreach, hindi ko kinakahiya sa kanilang ipatotoo ng buong dildilan. Ako hindi tapos ng grade 1. Pero palibasa ako'y nakaduktong sa katawan. May nagagawa. Amen. Is God able to merge you? Dinagdag ka through salvation, then through sample picture of all saved. Bagaman parang may step na ito. Una, yung first step, maligtas ka. Pero since na ikaw iniligtas na, ipinicture yung panagkadagdag sa iyo, God enable you. Amen? Si Brother Albert ay hindi kagamit-gamit dito dahil siya engineer. Kung ikaw ay engineer na hindi ka saved, Brother Albert, hindi ka magagamit dito. Ha? Pero bakit siya ay able? Engineer na, siya kasama ng sangkap na kaugnay sa ulo. Kaya yan ang pag-i-enable sa atin ng Diyos. God is able to merge you. In the ministry, kasi ang pinag-uusapan natin, ministry eh. So, hindi ka pwedeng maglingkod kung hindi ka naman talaga ligtas. Pandalwa, kung ligtas ka, dapat kakabit ka. At kung kakabit ka, you are able. Naiintindihan ba? Iba talagang tulog pa rin eh. Wala na akong magawa eh. Ano? Siguro kailangan kong magsayaw ng kaunti din eh. Ano? Mag-aalagari Valenciano muna ako din eh. Kaya ka naman. Lagi ka na lang suki. Alam mo, ang sanay sumamba, Lunes hanggang Sabado, masigla yan pag Linggo. Baka kaya talaga ganun. Hindi ka talaga masaya Lunes hanggang Sabado sa Panginoon. Man, then number 3, paano tayo i-enable ng Panginoon? Paano tayo i-merge pala ng Panginoon? Na yung merging na yan, ay hindi lang sa kaligtasan, kundi paglalarawan. Ano ba lahat ng sangkap na i-merge ng Panginoon ay may spiritual gifts. So lahat ng naligtas, nabautismuhan, inilarawan sa katawan at ulo, yung katawang yan, binigyan talaga ng abilidad. Brother Rane. Nais ko lang basahin ng mga bilisan. Ang mga abilidad ay ganito. Yung word of wisdom. Ito ang aminin ko. Kinuha ko ito sa GPT. Tinagalog ko lang. Ang hirap mag-aral eh. Yung function ng bawat gift. Yung palang wisdom, mga kapatid, iba-iba eh. Iba-iba ang kaloob. Hindi lahat kamay, hindi lahat paa. Kaya merong binigyan ng wisdom, merong knowledge, merong garne-garne. Ano yung kaloob ng wisdom? Kaya mga kapatid, pag ikaw ay may gift, minerge ka ng Diyos, ikaw ay able mag-minister talaga. Dinagdag ka ng Diyos para ikaw ay makapag-minister. God is able to merge you through salvation, through sample picture given, then through spiritual gifts.
Siyempre, mataas na level na yan. Hindi ka pwedeng bigyan ng gift kung hindi ka na-merge muna sa salvation. Pero para masabi kayo na-merge na sa salvation, dapat united ka sa head. Pero para masabi mo kayo united through salvation, and then head and body, mind you, minurge ka niya kasama ang gifts. So, ibig sabihin, wag mong sabihin, hindi mo kaya maglingkod. Ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan. Unang kakayanan, word of wisdom. Ano ang word of wisdom? Ano ang aplikasyon na yan? Salita ng karunungan. Ano ang aplikasyon na yan? Pagbibigay ng makadiyos na payo. Sinong binigyan kalimitan na yan? Halimbawa, nilapitan mo si Rani, ako po ay umibig pero binasted. Sabi ni Rani, kung ako sa iyo, mapapakamatay na ako. So, walang word of wisdom doon. Ako iniwala, kalimitan nasa leader yan. Amen? Kaya kayo, huwag kayong kapwa mga young people hihingi ng payo. Kakampihan ka lang niyan sa mali. Oy, wag mong sasabihin na, look out kita. Nangyayari pa dyan, nagiging look out sa maling ginagawa. Kailangan mong may tagapayo. Kasi may pinagkalooban ng Diyos ng wisdom. Amen? Amen. Ano yan? Magagamit sa pagtagapayo, paglutas ng mahihirap na suliranin, yan po'y gift. Paglalapat ng katotohanan ng Biblia sa buhay. Kalimitan na sa preacher yan. Kaya mga gifted natin dito, marami mga workers. Tanin niyo po ang mga workers, pag nagdi-devotion pa lang ang mga yan, daig pa ako eh. Kahit mga babae, ay, magugulantang ka sa mga yan, sa mga babae, kaya mapalad yung mapapangasawa ng mga yan. Bakit? Sound, yan. Marurunong sila. Gift yan. Gift yan. Amen? Okay, ano pa? Salita ng kalaman. Salita ng kalaman. Application. Ano ito? Pagpapaliwanag ng mga katuhan ng salita ng Diyos. Ano? Meron talagang idol-dol mo na. Pastor, ano nga yung tithes? Hanggang ngayon, hindi mo pa alam yan. Yan ay first fruits. Okay. Ano ba? Pagtuturo ng tamang doktrina, gift yan. Na? Pagpapalago ng kalaman ng iglesia, gift yan. Kaya salamat, may mga workers tayo. Pag ako'y wala, si Brother Henry andito, si Brother Romel andito, salamat, may mga kaloob ang Diyos ng wisdom and then karunungan. Ano pa? Pananampalataya. Ano yung gift ng pananampalataya? Pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga imposibleng kalagayan. Biyaya yun. Amen? Akala mo, lakas ng preaching, nakakatulog ka pa. Biyaya yun. Pinapractice mo yung gift. Yan ay gift of faith. Are you with me? Naintindihan mo ba? Kaya yung mga taong hirap na hirap ng buhay, nakakapagsimba pa. Yung walay nakakapagbigay pa. Talagang may kaloobang Panginoon doon ng pananampalataya. Okay, ano pa? Pagpapalakas ng loob ng ibang mananampalataya. Di ba? Sino dito yung na-encourage? Halimbawa, backslider ka. Nang daisan ka ni kapatid. Para lalo mo nang ayaw umattend. Ano? Pero pag kinasabihan, alam mo kapatid, encouragement ka sa akin. Ayan, encouragement. Amen? So, meron kang gift of faith. Ano pa? Pangunguna sa mga gawain na nangangailangan ng malaking pagtitiwala sa Diyos. Katulad ng project. O, salamat, makakatabi na tayo sa van. By faith yun, kasi wala naman tayong 1,000,000 na biglaan. Pero salamat sa 7 months na lang yata at atin na yung van.
Step of faith yan. Di natin kaya eh. At ang bala ko, i-announce ko na rin, ituloy natin. Pwede ba? Ituloy natin yun. Pag nabayaran natin, saan naman natin gagamitin? Mag-iipon tayo sa lupa. Amen? Amen. Mga kaloob ng pagpapagaling. Woo! Pagpray mo nga ako, Brother Albert. Ano po yung pagpapray sa inyo? Di yung hanap buhay. Ano yung hanap buhay? Di alam mo na, patapal-tapal. Ano? May mga gift of healing. Ano yon? Pagpapakita ng habag ng Diyos sa mga may karamdaman. Pagpapatibay ng mga panampalataya ng mga tao. Pagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Ano pa? Kaloob ng working miracles. Paggawa ng himala. Anong aplikasyon ito? Pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga natatanging pagkakataon. No? Merong isang membro, ewan ko, membro ba yun? Ang membro yung nanalangin. Pero may isang trabahador, naglalagay ng beam ng bakal, nawala yung, yung pinakalubid na, ewan, dumulas eh. Biglang pumatak na andun yung trabahador. Sabi ng, Panginoon, sana buhay siya. Napagaya na lang siya kasi, kala mo yung laking beam. Actually, sa Good Shepherd yun, nung ginagawa. Hindi ko na sasabihin ko sa inyo kung sino yun. Baka tanong mo pa sa akin eh. Buhay pa naman siya. Pumatak yung beam na ginagawa sa Good Shepherd. Kita ni Kuya, hindi ko na rin babanggitin. Sabi niya, Lord, sana buhay, sana buhay, sana buhay. Nang gumising siya, buhay nga. Bakit? Eksakto palang may kukuning kutsara. Ipapatakan. May kukuning kutsara. Eh di umalis. Kung walang kutsarang kukunin yon, durog yun. Lusit yun. Nakalain mo ang bim. Napadasal man si Kuya, Lord. Pagay no Maria. Sana maligtas siya. Sana buhay. Sana buhay. Nung mumulat siya. May mga pagkakataon, may mga gift ng... Si Tatay Manahan naman, merong napuposes. Hindi siya pastor. Sinasapayan ng demonyo. No? Hindi man nilawayan. Na, Lord, tulungan niyo po siya. Umalis ang demonyo. Alam mo, nagsusuka. Nangingisay. Gumaling. Ako walang gift niyan. Bakit? Kanina pa ako naimik, tulog ka pa rin. Wala talaga akong gift of miracle. Pero siya, meron. Amen? Kanya-kanyang gift yan. Ano pa? Gift of prophecy. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpapalakas, pagpapasigla. Yung bang pagka nangaral yung isang tao yon, nare-revive talaga ang tao. Pagtawag sa pagsisisi at pagsunod, may mga naliligtas. Ano pa? Pagkilala sa mga espiritu. So, iba't ibang mga kakayanan. Alam mo ang idea? Bakit ka binigyan ng iba't ibang kakayanan? Kasi magagamit yan sa church. So, ibig sabihin, kung binigyan ka, God is able to merge you. Hindi maaaring hindi ka kasali. Niligtas ka na niya. Isinangkap ka pa niya. Binigyan ka ng kakayanan. Ay pag hindi ka pa naman kasali, ay awan. Baka hindi ka nga sadyang kasali. Kayo ba'y masayang ligtas? God is able Baptist Church? Yan ang unang step kung bakit ka na-merge. Pandalwa, dapat maintindihan mo, nung maligtas ka, kakabit ka na kay Kristo. Masaya ka ba? Amen? Ngayon, kung kakabit ka na kay Kristo, binigyan ka niya ng kakayahan. Tanungin mo sarili mo, ano kaya ang kakayahang ibinigay sa akin ng Panginoon? Magbigay na encouragement? Encourage na ako sa tingin ko sa iyo. You have that encouragement gift. Naintindihan mo ba? Ano kaya ang gift ko? No? Mas magandang iba nagsabi kasi ikaw yung nagdidiha ng iyong gift. At alam niyo ba ang purpose ng gift? Tingnan niyo po, 1 Peter. Tingnan niyo po 1 Peter. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. Malapit na ako. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin
Naggaya ng mabubuting katiwala, mga kapatid. Huwag tayo magyayabang, katiwala lang tayo. Amen? Binigyan ka ng talino, purihin ang Panginoon. Huwag kang magmamapuri. Binigyan ka ng mga iba't ibang skills, purihin ang Panginoon. Hindi iyo yan. Ibinigay yan para ikaw ay gamitin. At kung talagang binigyan ka, sasali ka, hindi maaaring hindi. Naggaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Verse 11. Ito maganda. Na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasan ng binibigay ng Diyos. Yung mga leadership yan. Upang ang Diyos ay papurihan. Mga batid, hindi dapat tayong matuksong ikaw ang pinapalakpakan. Amen. Amen. Salamat, may mga mahuhusay tayo dito, preacher. Purihin ang Panginoon, pinagkalooban sila ng Panginoon. Sa inyo namang pinagkatiwalaan, be careful. Amen. Si Brother Rane, pinagkatiwalaan ng kuryente. Kita mo naman, nakakuryente na. Lahat ng gifts and skills ay entrusted lang sa atin ng Diyos. Kaya kung ikaw'y binigyan na, imposibleng hindi ka kalahok. Ha? Tama ba? Mga married, kalahok na ba kayo sa ministry? Kasalin na ho ba kayo? Ano ministry nyo? YS, kalahok na ba kayo sa ministry? Young people, kalahok na ba kayo sa ministry? Pastor, alam ko ang aking ministry, dancing. Wala tayo niyan dito. Amen? Then last, praise the Lord. Alam mo kung bakit imposibleng hindi ka mag-merge? Kasi andun na yung salvation, andun pa yung pag-uugnay, yung 10 ugnayan ng ulo at mga kamay, binigyan ka ng kayanan. Ito pa ang malupit, mga kapatid. Ito ang pinakamahigpit. Kaya nakakatakot kapag hindi ka kaisa. Then last, points. Nakakatakot din kung hindi ka kaisa, baka hindi ka ligtas. Hindi ka ugnay kay Kristo. Wala kang kakayanan. Ito nakakalungkot. True solid unity of God Himself. Alam niyo mga kapatid, kung bakit imposible tayo hindi mag-merge? Yung nagdagay sa atin ay united. Kasi ang involved po sa paglalagay sa atin, sa ministry, ay Trinity. Naintindihan niyo yan? Kaya itong tanong ko sa iyo, kung yung Diyos nga na nagdagdag sa iyo, nagkakaisa, bakit hindi ka kaisa? Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Nabanggit niyan ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Tayo iniwala sa isang Diyos na may 3 persona. At ang 3 personang yan ay magkakaiba. Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Espiritu. Ang Espiritu ay hindi ang Ama. 3 persona nagtataglay ng Pang-Diyos lamang at sila'y hindi magkakalaban. Sila ay perfectly, solidly united. Yan ang Diyos na nagdagdag sa atin. Ngayon pa ang Diyos na nagdagdag sa atin ay united. Bakit hindi ka kaisa? Naintindihan mo ba? Amen? O talagang ano. Oy. Kaya kung ikaw ay ligtas na, di ka pa nababaptize, hindi mo kayang hindi sumali. Bakit? Diyos ang nagsasali sa'yo. At kung ikaw na may kasali, dapat maintindihan mo, maglilingkod ka talaga. Naintindihan ba? O, malabo ba? Sana nakabot yung hamon. Malaki talaga ang problema kapag hindi tayo ka-merge. Bakit? Ang Diyos ang nag-merge sa'yo.
Kaya pala ako, kung tatanungin mo lang ang aking sarili, ayaw ko. Una, ayaw ko magpastor. At itong aking makasalanang kalikasang ito, nag-give up na ito. Ayaw ko. Pero ang Diyos, ang able. Maliwanag ko ba? So sa inyong mga ginagampanan, mga kapatid, kaya mo yan. Dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Hindi ko na babasahin yung mga talataan. Ano? Pero binanggit dyan ang Holy Spirit, ang nangangasiwa, pinanggalingin ng kaloob, sa pangasiwa ng isang Panginoon at ng Diyos. Trinity talaga yon. So alam natin ang Trinity, kaya nga Trinity, may unity. Ngayon, kung ang Diyos mismo na nagdagdag sa atin, nag-merge sa atin, ay united, ba't hindi mo kaya? Ha? Ba't hindi mo kaya? Yung pinakamahina ng membro, kaya mo. Dahil Diyos yan. Tayo po mag-pray. Panginoon Diyos sa langit,